Naghahanda na namang lumikas ang ilang taga Isabela at Cagayan dahil sa panibagong bagyong Ophel. Karamihan sa mga rescuers pagod at nagkakasakit na dahil sa sunod-sunod na operasyon. May report si James Agustin. Emosyonal ang ilang residente sa Alicia, Isabela na sinisikap bumangon sa pananalasa ng bagyong Nika. Mahirap po mawala ng bahay. Meron man gusto sana tumulong kahit konti lang. Nasira po lahat yung sagingan namin. Saka yung mga talong dun banda, nasira po lahat. Ako dala po. Ngayong kailangan naman nila maghanda o lumikas dahil sa bagyong Ophel. 5 beses na nagpabalik-balik sa evacuation center ang ilang taga Tuguegarao City dahil sa sunod-sunod na bagyo. Wala kami magagawa kasi yun talaga ang tinitirahan namin kasi ma'am talagang mababa. Karamihan ng rescuers pagod at nagkakasakit na, kaya hiling nila makipagtulungan ng mga residente. Yung mga ayaw lumikas, yun lang ang problema. Pag lumakas na yung bagyo, saka sila magpa-rescue. Sa Ilagan City, mahigit 300 pamilyang nasa evacuation centers. Sabi ng Pag-asa sa naunang forecast, 1 o 2 bagyo lang ang papasok ngayong Nobyembre. Pero hindi pa nangangalahati ang buwan. Papasok na ang pang-4 na bagyong tatawaging Bagyong Pepito na sasabay sa Bagyong Ophel. Halos iisang direksyon at pare-parehong lugar ang tinamaan ng mga bagyo. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, base sa datos mula sa 2024 National Budget, may nakalaang 22.7 billion peso National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa mga ahensyang tutugon sa sakuna, gaya ng DSWD, DPWH, DOTR. 1.7 billion pesos dyan. Quick Response Fund na ng DSWD para sa buong taon. Nasa 1 bilyong piso na ang nagastos para sa family food packs. Ayon sa Budget Department, may 870 million pesos ng dagdag Quick Response Fund para sa ahensya. Pwede rin kumuha sa natitira pang 7 billion pesos mula sa 13 billion pesos contingent fund. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.